tulungan sa mga trabaho ng mga principals ninyo? Hindi po, Your Honor. Hindi Hindi, ano? Hindi po kami close. Hindi kayo Yes close? po, nag-uusap lang po kami kapag may instruction po si ma'am. Kaya nga po, kung may instruction si ma'am sa inyo ni Miss G or kung may instruction si Mayor kay Miss Cheryl at kailangan huminang tulong sa ibang staff, kayong tatlo ang pinagtutulong sa isa't isa, tama? Opo, Your Honor. Ayun. Okay, salamat. Madam Chair. Miss Kath, makatotohanan ang sagot nyo sa amin yun. Sana sumunod yung principal nyo, si Miss Guo Huaping. And paano, before I call upon the SP Pro Tempore, paano kayo in-instructionan ni Mayor Alice that time na magpatulong kay Miss Cheryl maghanap ng notaryo? Tumawag po siya, Your Honor. Tumawag sa telepono. Yes po. Nasaan siya noon nung tumawag siya sa telepono? Ay, hindi ko po alam, Your Honor. Hindi nyo alam? Hindi po. Talaga, nagsimula na kayong magsabi ng totoo ha. Ipagpatuloy nyo yan ha. Yes Huwag po. kayong magsimula sa totoo and then mamaya magsisinungaling din. Opo, Tulad ng ibang mga principal nyo rito. Yes po. Miss Kath. Okay? Madam Chair. Yes, SP Pro Tempore. Madam Alice, totoo ba yung sinasabi ng iyong sekretary na tinawagan mo siya para tawagan si Cheryl? Huhoping. Sen, I think meron na po akong na-file po na kaso po sa akin sa DOJ po. Tinatanong lang ni SP Pro Tempore kung yung tungkol sa tawag nyo kay Miss Kath para magpahanap ng notaryo. Yes po, Your Honor. Did you call her? May na-file na po, kaya I invoke my right po. Is that an incriminating question? I don't think that is an incriminating question. Ano ba yung kasong sinasite nyo sa DOJ Anong na case? incriminating kung sagutin Attorney- nyo yung tanong ni SP Pro Sige Tempore? na, attorney, wag mo naman pigilan yung kliyente mo na mag... Regarding po sa DOJ po, human trafficking po. So, paano konektado ang human trafficking case dun sa kung tumawag kayo kay Miss Kath para magpatulong kay Miss Cheryl magpahanap ng Regarding notaryo? po doon sa yung notary po. Well, whether you're in the country or not, pwedeng guilty kayo sa human trafficking. Simpleng tanong kung tinawagan nyo nga ba si Miss Kath. Tinawagan nyo ba si Miss Kath? I invoke my right po. Miss Kath, matanong lang, kasi mamaya may tanong din kami tungkol sa mga lookalikes eh. Ikaw ba yung pumirma sa affidavit ni Guo Huaping? Kasi remember yung binasa kong mga bahagi ng affidavit, sinabi nung affiant kay Miss G, hindi pa ito pirmado, itong affidavit, papirmahan dun sa affiant, no? Kay Alice Leal Guo daw. And then meron lang nagbaba ng bintana, pero sa malayo, kumaway, akala niya si Alice Leal Guo. Then pagbalik ni Miss G ng dokumento sa kanya, pirmado niya. Ikaw ba yung pumirma sa affidavit? Kasi alam namin wala na si Guo Huaping sa Pilipinas nun. Hindi po, Your Honor. Hindi kayo ang Hindi pumirma. I'm reminding you to Yes. keep on speaking the truth ha, tulad Yes nung po. simula nyo kanina. ha. Madam Babalikan Chair, namin. sigurado SP ka ba Pro na Tempore. si Alice Go yung tumawag sa'yo over the phone? Yes po, Your Honor. Sigurado ka? Opo. Ano yung specific instruction niya sa'yo? Tinawagan niya po ako. Tawagan ko daw po si Ma'am Che kung may kilala daw po na lawyer na magnonotaryo po. Okay, Madam Alice, wala ba kayong kilalang abogado ron sa teritoryo mo, sa Bamban? That is a simple question. Do not ask your lawyer. Guo Huaping. Sen, I refuse to answer po. May kaso na po That final is po sa not an akin. incriminating question, Madam Alice. Tinatanong ko lang kung wala ba kayong mahanap na abogado sa teritoryo mo. And mayor ka dun eh. Imposible mo lang abogado dun. Regarding po kasi dun sa question niyo po na lawyer No, I'm po, just asking if there are lawyers in your town. May mga abogado ba sa Bamban? Meron naman Oh, po. bakit tinawagan mo pa si Kat at inutusan mo tawagan si Cheryl para maghanap ng abogado? Why not in sorry your po, I own refuse to hometown? answer po. Ha? Sorry po, I invoke my right against self-incrimination po. Dahil ba alam ng buong bayan ng Bamban na wala na kayo doon? Kaya nagpahanap kayo ng abogado sa labas? Dahil may na-file na po na kaso po, I invoke my right po. Sorry. Dahil may ipapagawa siyang illegal. Senator Joel. Miss G, sino yung nasa van noon nung
pinapipirma yung affidavit na hindi pa pirmado ni Alice Leal Godao. Sino yung nasa van? Good morning po, Your Honor. morning. Wala namang pong van, Your Honor, actually. No. Sabi nung affiant namin na pinagkakatiwalaan na namin dahil nagsasabi na ng totoo mula sa simula. Na napansin niya yung affidavit, di umano ni Alice Lealgo, walang pirma. So, binalik niya sa'yo, sabi niya, Miss G, papirmahan niyo to. Then, dinala niyo sa isang taong nakasakay sa van, nagbukas siya ng bintana, kumaway dun sa affiant, ibinalik mo daw, binalik mo. Kasi dun sa natanggap din namin kopya nung affidavit, pirmado na, bigla magic. Sino? Sino yung nasa van noon? Your Honor, unang-una po, nandito po ako para magsabi po ng totoo. Hindi po para anuhin yung kasinungalingan. Okay, mabuti, Opo. mabuti. Yes po, So Your kung Honor. hindi van man yun, kung anong sasakyan, it doesn't matter. Sino yung tao sa sasakyan? Your Honor, ganito po yung kwento. Tinawagan po ako ni Kat. Ang sabi po ni Kat, may instruction daw po si Ma'am Alice na i-meet ko po yung tao. Mhm. Doon sa Kapas po. Sinong tao yun? I think po yung tao na yun is yung, hindi ko lang po sure, is si Kadante po. Kadante. po. Yes, Siya po tama. yung tao, opo. Okay. Ang instruction po ni Ma'am Alice is, i-meet ko po, kasi naghintay na po siya ng mga ilang oras. Totoo. Opo. Sabi po ni Kat sa akin, i-meet ko daw po sa Kapas para mag-lunch. Kapas, Tarlac. Yes po, Your Honor. Para mag-lunch po. Dinala ko po siya sa isang restaurant po sa, I think, Kapas or Conception po. Anong restaurant yun? Pwede po bang sabihin, Your Honor, yung... Sorry? Pwede pong banggitin yung... Yes, of course. okay po. Restaurant lang yan. Ano yan? Rustica Kapas. Rustica Hindi, opo, Kapas. hindi ko po sure Okay. yung address, Your Honor. Rustica is Okay. in Concepcion. Parang po, hindi ko Concepcion. po sure. Concepcion. Sorry po. Opo. Okay. Yeah. Tapos, Opo. Ngayon po, nag-lunch po kami doon. Tumawag po sa akin si Kat kung pwede pakuha mo na sa driver mo yung affidavit. mhm. Yun po yung totoong kwento, Your Honor. Pero yung sinasabi po na van at merong pong kumaway doon sa van is hindi po totoo. Bali po, Your Honor, Saan kinuha yung affidavit? sa bahay po nila Kat kinuha ng driver. Sa bahay ni Nakasama Kath? ko. Yes po. Tapos? Yung nangyari po, Your Honor, never pong na-meet ni Kat yung Kadante. Ako lang po yung na-meet ni Kadante that time. Mhm. Yun po, Your Honor. Tapos hindi po totoo na yung documents po ay sinabi po sa akin nung Kadante na hindi pa po siya signed. Sorry, Miss Gia, kasi naniniwala na kami kay Kadante. At pinakita ko nga yung kanyang affidavit na may pagpapayag ng kanyang abogado. So hindi lang si Kadante, pati yung abogado niya ay naninindigan sa katotohanan ng kwento niyang iyon. Yes po, Your Honor. Pero ako po, So Your bakit Honor, kami dapat maniwala sa iyo kaysa kay Kadante? Opo. Ako po personally, Your Honor, inutusan lang po ako ni Kat. Mhm. Yung documents po na yun, Your Honor, is kumain kami sa Rustica. Ngayon, dumating po yung driver ko po na dala na po niya yung affidavit. Signed na ba yung affidavit? Pumasok po ako sa sasakyan, Your Honor, yung gamit po na ng driver, which is nandun po yung affidavit. Signed na ba yung Yes affidavit? po, Your Honor. Sinong nag-sign ng affidavit? Hindi ko po alam, Your Honor. Nakita mo bang sinign yung affidavit? Hindi po, Your Honor. Signed na po yung documents. Then tinignan ko po yung documents po mismo doon. Tinawagan ko po si Kat to confirm kung ito po yung ibibigay ko kay Kadante. Pwede mo lang Ibang-iba yung kwento. SP pro tempore. Yung petsa lang, yung petsa lang. August Anong petsa 4. nung pinirmahang affidavit? Nung binigay ko po kay Kadante is August 14 po yata. August 14 po. 14. Ang affidavit na meron kami kay Kadante na ipinakita ko kanina, September... No. August 13 or 14. Oo, pero ito. Okay. August 14. Anong petsang sinabi mo, Miss G? August 14 po, Your August Honor. 14. Opo, Madam Chair. Okay. Sige, babalikan namin iyan kasi importante sa amin yung kwentong yan at yung pagkapirma o hindi pa pagkapirma ng affidavit at sino ang pumirma niyan. Kasi yung panahong yon alam namin, wala na dito sa Pilipinas si Guo Huaping. Yes, And I'm ma'am. reminding you, Miss Gia, tulad kay Miss Kat, magsabi kayo ng totoo. Kasi hindi rin kayo ang aming target tulad ni Miss Cheryl sa pagtatanong na ito. Gusto namin i-establish ano yung mga ginawa ng mga principal ninyo. Pero pag nagsinungaling kayo sa komite namin, pati kayo madadamay, pati kayo mapaparusahan.
Mayor, ituloy ko Madam po. Chair, can I just... Related question kay yes. Senator Joel. Yes, kay Ms. Kat, no? Kasi para lang ma-establish, Madam Chair, yung pagtawag ni Mayor Alice sa kanya. Ms. Kat, nung tinawagan ka ni Mayor Alice na naghahanap ng abogado outside Banban, ang instruction niya sa'yo ay kausapin si Ms. Cheryl dahil may abogado kang hahanapin. At alam mo ba, by that time, nawala na siya sa bansa? Hindi po, Your Honor. Alam mo ba na yung pinapagawa sa'yo ay hindi ka ba nag-isip? Ang daming abogado sa Bamban, bakit maghahanap sa ibang lugar ang abogado? Ang alam ko po, Your Honor, dahil pag nakita pa lang po yung name ni ma'am, ayaw na po ng lawyer. Kaya direct instruction po si ma'am, natawagan ko po si Ma'am Che. Dahil walang lawyer na gagawa nung gustong pagawa ng iyong principal. Is that a correct statement? Siguro po, Your Honor. You think it is because otherwise, you would just probably tell your principal na, ma'am, bakit pa tayo hahanap sa iba at lalayo tayo? Hindi mo na ginawa yon sapagkat alam mo rin, walang gagawang abogado na gusto ng iyong amo. Is that correct? Yes po, Your Honor. Tsaka Okay. yun po yung instruction niya, sumunod lang po ako. Yes, the instruction na sumunod ka. And I wanted to protect your rights dahil sinabi mo, instruction ng amo mo, parang wala kang magawa kung hindi sumunod. Kahit alam mo na parang hindi tama itong gagawin mo. Is that correct? Your Honor, wala pong ganun na inisip ko po na hindi tama. Alam mo tama yung gagawin mo? Kasi inutusan niya lang po ako, Your No, Honor. but this is my question now. If you don't want to answer my previous question, alam mo ba na tama yung gagawin mo na magpapirma, na magpanotaryo sa isang abogado na alam na hindi humaharap yung affiant doon sa abogado at sasabihin ng abogado, subscribe and sworn before me. Hindi ko po alam yun, Your Honor. No, but you know very well na wala yung affiant para pirmahan yung pagnonotaryo na yun. Kaya nga ikaw ay tinawagan ng iyong amo. Yun din ang tanong ko, Senator Joel, Miss Kath, Miss G, alam nyo ba noong araw na yon na wala na sa Pilipinas si Guo Hindi Huaping? po, Your Honor. Ikaw, Miss G, alam nyo ba na wala na dito si Mayor Alice sa Pilipinas nung Hindi araw din na po, yon? Your Honor. Keep on telling the truth, ha? Ngunit alam nyo na espesyal itong pagkakataon na ito. Espesyal, hindi to ordinaryo. Kasi nandun kayo sa dilim, kasi hindi humaharap yung amo ninyo para inotaryo ang isang public document. Alam nyo yun, Miss G, Miss Kat. And ang buong punto kasi ng pagpapanotaryo ay siguraduhin yung pumirma. Ha? Ang abogado places himself or herself on the line para sabihin, itong pumirma ay talagang nandirito pa. At alam na po namin na hindi totoo yung pagnotaryo dito. This is already proven. Kaya makakatulong kayo kung sasagot kayo ng makatotohanan. Hindi kontra sa alam na namin, na-prove na namin in earlier hearings. Pakisagot yung tanong ni Senator Joel. Sorry po, Your Honor. Ano po yung... Sorry po, sorry. Alam nyo yung espesyal yung arrangement. Alam nyo na espesyal. Kasi kung hindi, kahit kanino pwedeng iutos ni alias Alice Go. Kahit kanino. Pero kayo yung pinagkakatiwalaan kasi kayo yung traveling bodies eh. Kayo yung pinagkakatiwalaan niya na gumawa nitong bagay na ito. Na kahit wala siya, inonotaryo yung dokumento. Alam niyo yun. Para sa amin po, Your Honor, isang empleyado lang po kami. Sumunod lang po kami kung ano po yung instruction sa amin. Regarding naman po doon kung alam po namin, actually po, yung totoo po, hindi po talaga namin alam kung nasan po si ma'am. At kung So hindi nyo rin sigurado na nandito pa siya sa Pilipinas nung araw na yon? wala po talaga kaming alam, Hindi Your kayo Honor. nagtanong? Hindi po, Your Honor. Nung kinausap ka, nung tinawagan ka sa telepono, I'm sorry, Madam Chair. SP Pro Nung Tempore. tinawagan ka sinasabi mo tinawagan ka ni Alice Go, hindi ka nagtanong kung nasan siya. Hindi po, Your Honor. Bakit? Wala rin po ako sa posisyon para tanongin kung nasan po siya. Pero nung mga araw na iyon, alam nyo ba na naghahanda na siyang umalis? Bago nung mga araw na Hindi iyon? po, Your Honor.
Okay, babalikan po namin kayong dalawa. Pero balikan ko po si Mayor sa mga... Yes, related question from Senator A Sherwin. related question before we veer away from another topic. May mga napuna lang ako, Madam Chair. G, kanina sabi mo na nung nagkita kayo ni Kadante, wala pa sa iyo yung dokumento. Wala pa po, Your Honor. At pinabalik mo saan yung driver mo para kunin yung dokumento? Sa bahay po nila. Kasi ang instruction po, Your Honor, i-meet ko po si Kadante para mag-lunch po. Kasi, apo, So saan nanggaling yung dokumento? sa kanila po, pinakuha po ni Kat sa kanila. So hawak ni Kat yung dokumentong signed. Yes po. Pagdating sa'yo, nakaperma na, Yes di ba? po, Your Honor. Opo. Kat, nasa'yo yung signed documents? Yes po, Your Honor. Pinakuha po ni ma'am. Saan nanggaling yung signed documents? Tumawag po siya, Your Honor. Ang sabi po niya, punta daw po ako sa bahay niya, may kukunin po isang brown envelope. Nung Okay. nakuha ko na po yun, nag-message po ako sa kanya kung ano pong gagawin ko doon. Saan bahay yun? Sa QJJ Farm po, yun sa bahay po niya mismo. Saan yun? Sa the Bamban address. po. Sa Bamban? Anong barangay? Virgen de los Remedios po. Virgen de los Remedios. Remedios. Opo. Doon mo kinuha. Kanino Yes po. mo kinuha yung dokumento? Nasa drawer po niya, Your Honor, sa room po niya. Nasa drawer lang yung dokumento. So pumasok ko lang sa kwarto niya, kinuha mo lang yung dokumento Yes doon? po. Ganun kasimple lang? Yes po, Your Honor. Yun po yung ano niya. Tapos nung nakuha ko na po at Your Honor, tinanong ko po siya kung ano pong gagawin ko. Ang sabi po niya, i-attach ko daw po sa last page nung affidavit po niya. Okay. Paano ka nakapasok doon? Pinapasok ko lang, may gwardiya ba? May boy? Paano ka nakapasok sa Hindi po nakalock, Your Honor. walang tao sa bahay? Wala po, Your Honor. Ang tao po sa QJJ Farm is 3 na lang po. So walang tao sa bahay, nakapasok ka sa gate, umakyat ka ng kwarto, binuksan mo yung drawer, nandun yung dokumento. Yes po, yung isang brown envelope po. Instruction siya ni Guo Huaping. Yes po, Your Honor. Kay Guo Huaping, Madam Chair, if I can pursue that Senator Sherwin, with your, Guo Huaping. permission. Saan nanggaling yung dokumentong yun? Your Honor, yung last page po ng document po, na-sign ko po. Na-sign mo saan? Na-sign ko po bago po ako umalis. Na-sign mo yung bago ka umalis. Gawa na ba yung affidavit? Opo, partially, may natapos na po. Pero hindi pa na-file yung case. Opo, hindi pa po na-file. Ay, na-file na po, pero... Hindi Ano ba talaga po? Na-file Na-file na na po. or hindi Na-file pa na po. na-file? Na-file na Hindi po. pa na-file yung... Kailan mo sinign yung document bago ka Sinayin umalis? ko po yung last page po bago po ako umalis. Umalis ka first week of July. July 1st week, opo. Bago Pero po wala umalis. pang na-file na case nun. Na-sign ko po yung last page po bago po ako umalis po, Your Honor. Binasa mo ba yung counter affidavit? Regarding po doon sa question po, I invoke my right po. With all due respect, Senator. SP Pro Tempore. Senator Win, Madam Chair, sino nag-prepare ng counter affidavit mo? Lawyer po. Yeah, I know. Sino nga? Law firm? Opo, law firm po. Ano yung law firm? Ano pangalan? Gala. At yun sa abisado po. Gana Atienza Avisado Law Offices. So, nung prepare ng lawyers mo to, nitong law firm mo to, alam na ng mga lawyers mo na wala ka na rito? Hindi po. What do you mean hindi po? Alam nila na nandito ka? Samantalang wala ka na talaga. Hindi po namin pinag-uusapan. Paano mo napirmahan nito na wala ka? Yung last page po, napirmahan ko po siya bago po ako umalis. Hindi, ang date dito, August 14, no? Oh, August 14. Kailan mo pinirmahan tong affidavit? Counter affidavit? Hindi ko po maalala po yung exact date bago po ako Laging umalis di po. mo maalala. Tagal na yung katagang di mo maalala. Kailan? Your Honor, hindi ko na po talaga maalala O yung exact nakalagay date po. dito sa counter affidavit mo, August 14. Kailan ka tumakas? Your Honor, meron pa akong case po sa immigration po. I Kailan ka refuse po tumakas? answer po.
May case na po ako sa Madam Chair, if I immigration. may ask, Yung sinabi niyo, Yung dates niya, Go Huaping, na pinirmahan mo yung counter affidavit bago ka umalis. Kailan yon na umalis ka? Bago po ako umalis po, first week po ng July, di ko po maalala po yung exact date po. First week ng July. first week of July, Madam, Na wala Madam pang Chair, case. first week of July daw siya umalis. Pinirmahan daw niya ito last page. Nakalagay dito, in witness whereof, I have here to affix my signature this August 14, 2024 in the city of, namulabo to San Jose, Del Monte. And the foregoing allegations are true and correct to my knowledge and available. Paano mo napirman ito? Sinasabi mo napirman mo to last page. Wala ka na rito sa bansa. Umalis ka, po ka, July. Nahuli ka, September. Kailan ba siya nahuli sa Indonesia? September. Ha? September 5. Paano mo napirman ng August 14 to? Knowing fully well na itong mga abogado mo, alam na wala ka na rito. Paano So, ibig sabihin, July pa lang, nung umalis ka, hinanda mo na yung last page na yan na pirmado mo para ikakabit na lang ni Miss Kath dun sa counter affidavit mo na later on na compose. Madam Chair, may kaso na pong binigay po sa akin ng DOJ po. I invoke to... You're right against self-incrimination. Pero di ba, common sense, Go Huaping, kung aalis ka ng July, maghahanda ka ng signature page para ikabit sa counter affidavit na in-instruct mo kay Miss Kath na ikabit, kahit by August pa, isasabit yung counter affidavit na yon, di ba? Common sense lang, kunyari ibang tao pinag-uusapan natin, di ba? Ganun yon, wala na kayo nung August wala na yung taong yun nung August. Right? Madam Chair, maybe we can ask attorney if her lawyer is present. Attorney Avisado, nandito ba? Nandito ba, Comsec, si Attorney Afisado? While we're waiting, Madam Chair, Senator Joel. May I just put into the records, Madam Chair, yung binanggit ni alias Alice Go, pumipirma po siya ng dokumento, according to her, in her own words, last page, without knowing what's inside. That's what she said, Madam Chair. She also said na hindi niya alam kung ano yung hindi pa tapos yung pong affidavit pero pinirmahan na niya. So, I just want to put that on record, Madam Chair. Yes, Senator Joel. Andito na po ba sa floor si Attorney Afisado? Sir, kayo ba yan, yung umupo dito sa floor? Nasa Hindi likod. yung gentleman sa kanan ni Attorney David. Kayo ba, si Attorney Afisado, sir? Yung may salamin? Hindi kayo. Hindi, siguro. Is Attorney Afisado here? Attorney Stephen, were you one of the lawyers who prepared this affidavit? No. Attorney David, please. Resource person naman po kayo. But you were not. You were not. So, sino pong You were nandito not a who party to prepared this. the affidavit? Who prepared this? All right. Sir, have you taken your oath, sir, during this hearing? Hindi pa po. Comsec, paki-administer yung oath ng ating resource person. Please raise your right hand and repeat after me. I, please state your name, I, Attorney Rayan Ko, do solemnly swear do solemnly swear that I will tell the truth, that I will tell the truth, the whole truth, the whole truth, and nothing but the truth and nothing but the truth to this committee. to this committee. Thank you. Salamat, Comsec. Attorney Ko, did I hear that correctly? Salamat, Attorney. The question of SP pro tempore. Attorney, associate ka nung law firm nitong Atienza I'm a junior partner, Your Honor. Atienza Visado Law Offices. A junior partner of All the right. firm, Your Honor. Were you instrumental in preparing this counter affidavit? Yes, Your Honor. Okay. It says here that Alice admitted that she signed the last page 15, if I'm mistaken, of the counter affidavit. All right? Is it true? Your Honor, if I recall it correctly, we sent the draft of the counter affidavit last August 14, Your Honor, Where? to her secretary, Ms. Kat Salazar. Okay. August 14. Saan mo pinadala yung counter affidavit para pirmahan ni Miss Alice?
Your Honor, pinakuha niya po sa akin yung brown envelope po. No. I'm asking you, pinadala nyo, no? Pinadala nyo kay Kat para pirmahan ni Alice. Am I correct? Yes, Your Honor, that's correct. And if I may, SP Pro Tempore, and sa pagkaalam nyo, sa araw na yon na pinadala nyo yung draft counter affidavit kay Miss Kath para maaprubahan, mapirmahan ni Alice, ni Guo Huaping, nasan si yung kliyente nyo at that point in time? We have no knowledge of her whereabouts, Your Honor, at that time. I find that very difficult to believe. SP Pro Tempore, Miss Kath. So, nung pinadala ni na attorney ko sa inyo yung draft counter affidavit, anong ginawa niyong sunod? Pinrint ko po kasi pinaprint po ni Ma'am Alice. And then, Nung pagkakuha ko po ng brown envelope, una po, kinuha ko po yung brown envelope sa bahay po niya. Tapos po, pinrint ko po yung sinend sa akin through Viber po, nung affidavit po na inattach ko po doon yung sign page po. so hindi nyo na pinabasa kay Guo Huaping yung draft counter affidavit? Sinend ko din po sa kanya, Your Honor. Saan nyo pinadala sa kanya? Sa WeChat po. Ibig sabihin, WeChat. Hindi yun karaniwan or malawakang ginagamit dito sa Pilipinas. Nasaan siya nung araw na yun na pinadala niyo yung counter affidavit ni na attorney ko sa kanya via WeChat? Your Honor, hindi ko po alam kung nasan po si Ma'am. Pero pag nandito kayo dati ni Guo Huaping sa parehong nasa Pilipinas kayo, hindi naman kayo gumagamit ng WeChat, di ba? May pa po, nakakausap ko na po siya sa WeChat. Sa WeChat. Yes po. Pero nasan siya nung May, nung WeChat ang ginagamit nyo? Alam ko po dito sa Manila. Sa Naka-check-in Manila. po siya sa hotel. Naka-check-in sa hotel. Pero pag bumabiyahe siya sa ibang mga bansa, ay WeChat ang ginagamit nyo. Messenger po. Messenger. Yes po. So nasan siya nung araw na yun na pinadala mo sa kanya yung counter affidavit via WeChat? Hindi ko po alam, Your Honor, kung nasan po siya. I'm just a bit confused Joel. because you said kanina, Kat, kinuha mo yung envelope sa bahay ni alias Alice at signed na. Ngayon, ang bagong istorya ay other than the envelope, ikaw ang nagprint ng counter affidavit. Yes po, Your Honor. Bali, yung nasa envelope po is sign page lang po siya. Wala po yung kabuuan po na affidavit. Okay. So, nandun yung sign page. Tapos, iba na tong dokumento na ipiniprint mo from the sign page inside the brown envelope. Tama? Your Honor, yun po yung instruction niya kasi hindi I'm not asking about the instruction. In your personal experience, yung brown envelope na sinasabi mo, meron ng prepared, signed document na nandoon sa loob ng brown envelope. Yes po, Your Honor. Tapos, may ginawa ka ngayon na as instructed to you by alias Alice, Yes po. na i-print yung counter affidavit at from the counter affidavit na pinrint mo, kinuha mo ngayon yung signed document sa brown envelope at yun ang inattach mo Yes po, Your Honor. dun sa Tama pinrint po. mo. Tingin mo tama yung ginawa mo? Your Honor, yun po kasi yung instruction po ni Ma'am. So, hindi mo alam kung tama yung Yes ginawa mo? po, hindi ko po alam. Ipa-follow up ko lang yung question ni Madam Chair sa'yo. Ikaw, Kat, bilang secretary ni alias Alice Guo Huaping, nakapagpanotaryo ka na ba? Dati? Hindi po, Your Honor. Example, affidavit of laws, certifications for government. Hindi ka nautusan kahit kailan, buong buhay mo as the secretary of alias Alice, hindi ka nakapagnotaryo. Hindi po. Hindi niya po ako inuutosan before po. So ngayon ka lang Yes inutusan po. niya. Yan po yung first time po na kino-ordinate po niya sa akin. Yun lang, regarding po yun sa lang, notaryo. Kat, minsan kahit na sumusunod ka lang, alam mo na hindi, yun ang ang pinirmahan niya nandun sa loob ng brown envelope, kinuha mo, tapos inattach mo dun sa bago. Parang hindi yata tama yun, di ba? Hindi mo ba naisip yun? Your Honor, pasensya na po. Sumunod lang po ako sa instruction po ni Ma'am. Sige, thank you, Madam Chair. Madam Chair. Salamat, Senator Joel. Yes, SP Pro Tempore. Gaano ka nakatagal nagtatrabaho kay Alice? Since 2017 po. Simula nung... hindi pa siya mayor? Opo, yes po, Your Honor. Ano trabaho niya? Ano trabaho mo sa kanya? Secretary po sa farm.
Farm? Anong Yes po. farm? Hindi po sa personal po. Sa farm po. Sa piggery po niya. Piggery? Yes po. Okay. Mabalik lang. Attorney Ko? Senator Yes, Jinggoy, Your Honor. can I just ask lang yung Senator Joel. yung ano lang, yung sabi mo, secretary ka dun sa farm. Yes po. Just one farm? Yes po. O lahat ng mga negosyo niya? QJJ Farm po. Yun lang? Yes po, Your Yun lang Honor. ang iyong, hindi ka rin naging empleyado ng LGU, ng Bamban, Municipality of Bamban. Meron po akong isang PDS po sa munisipyo po ng Bamban. So, LGU, Ano yung ka PDS? rin? Isang PDS po. Binigyan po ako ng isang PDS po. Personal data sheet. Yes, job order po. O job order ka. Yes So, po, naging Your Honor. empleyado ka rin. Kaya Ikaw din, G, empleyado ka rin ng Bamban? Ng munisipyo ng Bamban? Yes po, Your Honor. Nung una po is secretary po ako ng farm sa QJJ Farm po. Pero nung nag-mayor na po si ma'am, ako po yung dinala niya po sa munisipyo. Additional kaso ito, Madam Chair. Ginagamit yung empleyado ng munisipyo. Salamat, Madam Chair. Yun na Thank nga, you, Kat. Senator Joel. Madam Salamat. And yes, Senator Sherwin. Sorry, Madam Chair, for interjecting again. I know it's your time. Just to pursue this topic, Madam Chair, kasi maraming inconsistency. I heard from Guo Huaping na pinermahan mo itong affidavit before you left. And I'll show the slide. Ito ba yung pinermahan mo bago ka umalis? I will show the... Okay, flash lang. Ito ba yung pinermahan mo? Ito ba yung pinermahan mo, Miss Guo? Go Hopping. Ito ba yung nakita mong nasa brown envelope? Yes po, Your Honor. Ito yung nakita mo sa brown envelope? Yes po. So ito yung sinabi ni Guo Huaping na pinermahan niya bago siya umalis. Tama? Miss Guo? Sen, ako po yung pumirma. Yung date po, hindi ko po alam po yung sa date. But, Madam Chair, ang conclusion ko, personal conclusion ko dito, first, nagsinungaling si Attorney Galicia. No? Dahil hindi ito pinermahan sa harap ni Attorney Galicia. Definitely, nagsinungaling siya at dapat siyang kasuhan rin ng DOJ. Number two, itong ganitong document, abogado nagpre-prepare nito eh. At prepare ito first week of July, yung alleged escape ni Guo Huaping. So ang ibig sabihin, yung mga abogado niya, alam rin na aalis siya. Kasi pinirmahan niya in advance eh. Final yung counter affidavit August 14, pero pinirmahan niya first week of July, the last page. Diba? Typically, typical sa atin yan, pag ginawa yung counter affidavit, babasahin mo muna bago mo pepirmahan. Diba? Nagko-correct pa nga tayo along the way kung tama yung ginagawa. Pero obviously dito, alam na nila na aalis siya, kaya kung tama yung kwento ni Guo Huaping, pinirmahan niya ahead of time ito. No? At alam ng abogado niya, o at least meron silang idea, kasi bakit naman yung pepirmahan ahead of time? To almost 1.5 ahead of time. Diba? Tanungin natin si Attorney Maybe we can Ko. ask Attorney Ko. Alam nyo ba na paalis na yung kliyente nyo, si Alice Dialgo o Guo Huaping? Nung maaga niyang, a month and a half early nga, sabi ni Senator Sherwin, niya hinanda yung kanyang signature page sa later nyong ida-draft na counter affidavit. Your Honor, we really have no knowledge, Your Honor. In fact, Your Honor, we were only able to finalize the counter affidavit last August 14, on the same day that we forwarded the same to her secretary, Your Honor. At bakit nyo finoward pa kay Ms. Kath? Bakit hindi diretso kay Guo Huaping na siya naman yung kliyente nyo? Your Honor, Ms. Kat messaged us requesting if we can forward the draft counter affidavit to her so she could print and
have it signed by Mayor Guo, Your Honor. Hindi ba mas regular na directly from the law firm or the lawyers to the client para hindi nadadaan pa sa secretary? Kayang-kaya nyo namang mag-print sa office nyo, I'm sure. Yes, Your Honor, but that was the request of our client through her secretary. But Madam Chair, Saka, just one, Senator Madam Chair. Joel. What is more important is that you discuss, Madam Chair, kung ano yung laman ng affidavit. Hindi ba ikaw yung lawyer? Hindi ba duty mo yun para i-discuss sa iyong kliyente yung nilalaman ng affidavit na hinihanda mo? And Isn't in it- fact, it's your Senator duty, Joel and Your Honor? Attorney Ko, sobrang sakto naman ang formatting ng affidavit na to. Saktong-sakto. So, talagang signature page lang ang hinihintay na ikabit sa last page. Ganun ba talaga ang trabaho ng firm sa pag-draft ng counter affidavit para sa kliyente? Your Honor, if I recall it correctly, we sent the complete draft of the counter affidavit, including the signature page, Your Honor. No, hindi yun po ang nangyayari. Madam Chair. The signature page iniwan sa brown envelope sa drawer na ikinabit lang ni Ms. Kath dun sa draft counter affidavit nyo na hindi nyo pinresent at diniscuss directly personally sa kliyente nyo. SP Pro Tempore. Attorney, how did you prepare the counter affidavit? Your Honor, we reviewed all the records, Your Honor. Did you consult Alice in the preparation of your counter affidavit? We had limited communication with the Honorable Mayor at that time, Your Honor. Why limited, Attorney Ko? We were just calling her, Your Honor. How were you calling her? Through cell phone, Your Honor. Pero bakit limited yung communication? Wala na siya dito sa Pilipinas. We had no personal interaction, Your Honor. Bakit walang personal interaction? Naghahanda po kayo ng counter affidavit sa kanya. Ibig sabihin, may active case na sa kliyente nyo. I imagine, pag may kaso na laban sa kliyente nyo, pinaka on the alert ang law firm. Bakit wala kayong direct or easy communication sa kanya noon? Where was she? Your Honor, at that time, actually, we also manifested in the DOJ that we were having difficulty communicating with the Honorable Mayor. That's why Why? we weren't able to finalize the counter affidavit, Your Honor. Why were you having difficulty communicating Your Honor, with we her? were informed, Your Honor, na meron ho siyang death threat. That's why she refused to have a personal meetings with us. So Ayan na we were naman ang only communicating through cell phone, Your Honor. Death threat? Galing ba sa law firm nyo, yung isang death threat? Why couldn't she talk with you directly? Wala hong ganun, Your Honor. We were just informed na meron ho siyang mga death threats and hindi ho niya kayang makipag-meeting personally with us, Your Honor. That's why na-delay ho yung pag-prepare and finalize nung counter affidavit, Your Honor. Usually, ang mga law firm, napakamaparaan para lang tulungan hanggat kaya yung kliyente nila. And in fact, there was even media work that was able to be done, facilitated by the law firm, even when nasimula na namin ang investigasyon dito sa Senado. Kaya ang hirap talagang paniwalaan na you cannot even explain to us bakit kayo hirap mag-communicate sa kliyente ninyo at a time na you already needed to submit a counter affidavit in her name. At talagang I cannot imagine na ang firm patatanggapin na hindi nyo mapresenta, maipaliwanag ang counter affidavit sa kliyente nyo and papayag kayong ikakabit lang nung secretary niya yung signature page. But yes, Senator Sherwin and then SP Pro Tempore. Ms. Guo Huaping, sino nag-prepare nitong page na ito para permahan mo? Sen, may kaso na pong sinampa po sa akin na invoke my right po. Kasi imposible ikaw mag-prepare nito. Abogado lang nakaka-prepare nito eh. Sinong abogado nag-prepare nito at pinirmahan mo 1.5 months ahead of the counter affidavit? Opo, Sen, may kaso na po final po sa akin. I invoke my right against self-incrimination po. But Attorney Ko, don't you agree na abogado lang nakaka-prepare nitong ganitong, not an ordinary person can prepare such a document? I agree, Your Honor. Thank you. Thank you.